Game over, tambaluslos. O ayan na mga kababayan, mayroon ng testigo na magpapatunay ng involvement mga kababayan ni Tamba sa kurakutan. Kung dati-rati kay Zaldico lang mga kababayan, ngayon mayroon na mismong testigo, isang dating men in uniform mga kababayan, na ginawang bodyguard ata, basta tauhan ni Zaldico. At umamin mga kababayan na nagdadala sila ng bulto-bultong pera at dinideliver nila kay Tambaluslos mga kababayan doon mismo sa bahay nila. Kaya pala pinatakas si Tambaluslos mga kababayan. Pustahan tayo, hindi na yun mahagilap. Hindi na yun mahagilap. Bye-bye Tamba na yun. Panoorin niyo po ha. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Wala silang magawa mga kababayan ha, dahil ano lang nga, taga-deliver lang ito mga kababayan. Tauhan kasi eh. Sumusunod lang sa amo. Ngayon mga kababayan, kumanta na. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Ayan na, ayan na, ayan na! Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Mga sundalo pala sila mga kababayan. Huwag sana isipin na aking mga kasama Dating sundalo ba to? O baka retired na no? na nagtatraidor ako. Hindi na niya maano mga kababayan, sikmura. Lumantad mga kababayan. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Zaldico. 2004 pa pala siya doon mga kababayan. So trusted na talaga siya. 20 years na or 21 years. Nasimula ng duty ko kay Congressman Zaldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Zaldico. Wow. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura. Basura, ang basura mga kababayan sinasabi nila pera, May mga code name pa mga kababayan, kagaya nung sabi ni Katibinag ng mga white t-shirt, mga ganyan. Ito ang code name nila sa pera mga kababayan, basura, dahil nakalagay sa mga kababayan, parang bag ng basura ng malalaki. Ito yung box ng pera. Wow. Pinag-usapan natin sa kasalukuyan. Pwede pahingin ng basura? Tessa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Kanino yan? Lang ako ng malita ng basura. Dapat specify niya mga kababayan kung ano talaga yung basura. Pero sinabi naman niya pera. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Grabe, basura lang sa kanila yan ha. Malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. I love it! Di ba 50 million yan? Baka ang bawat 2 million doon sa taga-deliver. Nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Mayroon palang May duty detail sa basura. May pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark. Kaano-ano yan, Jinggoy? Ang mga executive assistant ni Congressman Zaldico at sila ang mga detailed sa Ang mga tanong ha, kanino yan i-deliver? kanyang activities. Pakinggan nyo. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Duties. Mga basurero? Ang dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 ang tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Si Mark at si Paul. Pagkatapos naming may baba, i-summon na yan si Mark at si Paul ha. Para may additional mga makababayan witness. ang nasabing basura ipinapasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Tiba si Mark at si Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List.
Adios. Aksi IS mga kababayan. Diyos ko Lord. Di ba kay Tulfo yan? Ayan naman ang mga kababayan. Diyos ko, ang kanila pang party list mga kababayan na lumalaban pa daw yan against criminality. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico. Oh, Diyos ko. Aksi IS. Tulfo mga kababayan na party list. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig at dumiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Oh, kasi mga kababayan, ito? Legal, mga kababayan, record ito dapat sa Senate talaga. Mabanggit. Ulitin mo yung paragraph 20. Paragraph 20. Hindi ko makita na putol na siya. Oh, inedit. Baka yan ang inedit. Huwag kayong tumawa. Importante ito. Paano na yung record ni Marcoleta? Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar. Yan ba sila sabi nilang room vault? Kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, bawas na. Nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42. Ayun! Martin Romualdez, dinideliveran din ng pera. Bahay mismo ni Martin Romualdez, mga kababayan. Mayroon na tayong, testigo. Street Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Yan pala ang naputol, mga kababayan, hindi nabasa. Kasi may pangalan ni Romualdez. Mayroong mga kababayan nag-deliberate na putulin yun para hindi mabanggit si Romualdez. Buti na lang, good job, Marcoleta, nakita mo. Naputol eh. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico. Sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mandy Street, Taguig. Wala na. Tatakas sa'yo sa Romualdez, mga kababayan. Tapos, graceful exit pa daw siya, no? Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Yan nga ang sabi eh. Sa lahat ng proyekto, mayroon silang 25%. Grabe. Dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup, at advance party na nagkakaroon ng rotation. Eto mga kababayan, marami sila ha. So kung kakanta yun lahat mga kababayan. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program. Eto dapat. Alam ko po. Wala itong ninakaw ha. Sweldo lang ang nakukuha nito mga kababayan. At ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan, na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Sige, isyuhan na rin ng warrant of arrest si Tambaloslos. NBI. Diba si Saldico inisyuhan na mga kababayan? So, Orly, before, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit. I confirm, Your Honor. Yan si Paul ang nagbibilang ng pera. Okay, so... Tauhan. For the record, andito... Tauhan ni Saldico. Nung binabanggit na si Paul... Ipatawag niyan. Baka nawala na yan mga kababayan. Lagot ka, Paul. Tagabilang ng pera mga kababayan. Paul Estrada, di ba? Ano mo si Jinggoy? Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Yun talagang Aksi IS no, nag-deliver daw din mga kababayan ng pera. Diyos ko Lord. Anong role ng Aksi IS mga kababayan? Mr. Gutesa. Tapos coincidentally, yung isang kontraktor na involved mga kababayan dyan sa anomalyang yan, pumunta sa opisina ni Erwin Tulfo. Sabi daw, ayos daw ng tulo mga kababayan sa Kisame. Giant contractor. Dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa
Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni CIS! Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Gaano Ang ginawa mo kadalas kanina ay isang ang example madalas? lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag minsan Per may duty? kami, nagkakaroon ng Grabe, no? minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, Maleta, ha? may basura tayo deliver. Basura. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week. 3 times a Ang week. delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas. Kinazaldi ko, binababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa Pwede i-raid yan ng NBI ngayon na. I-raid ang bahay na yan. Pero nag-pack up na si mga kababayan ni Zaldi ko. namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura delivery. Ito mga kababayan, no? Ginawang Diyos mga kababayan ng mga kongresista. Malinaw pa sa sikat ng araw, kumanta na mga kababayan, Kurakot! Ginawang Diyos ng mga kongresista, mga kababayan, Diyos ko Lord. So, alam nyo na kung sino ang sumasamba sa kurakot, mga kababayan. Mga tagasunod niyang mga alipores na mga kurakot din. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5. Kailan lang? So, Last maliwanag ba ang month. ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Mamaya na ba to? Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. Oo. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba Mayroon ding basurahan mga kababayan. pa rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, May- nangiram meron lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko. Which is John Paul Estrada. Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Wag mo na kunin ang ni Marcoleta. Mr. Gutesa, sa panig Damot mo naman, ng Ping. pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, Dito sinong tayo, tao ang nagre-receive? Dito tayo mga kababayan dahil si Romualdez ang tinutumbok. Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Paul. Sila na lang. Pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming Sino nagre-receive? Deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Basura Wala na talaga. kaming noon, Your Honor. Basurero pala si Romualdez. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Forbes Wala Park. nang iba? Tambakan ng basura mga kababayan ng Forbes Park. Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda Michael Yang na meron naman! pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver Dating bahay pala. kayo? Sa Aguado, sa Dyan sa
Malacanang. Hala! Pati sa Malacanang, mga kababayan, nagdi-deliver. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Hala! Oo, ayun na naman. Interject na naman si Lacson, mga kababayan. Michael Yang. Yung dating Wala siya pakialam sa Malacanang, mga kababayan. Doon siya sa Michael Yang. Dating bahay. sa Pugo yata yon. Yung dating sa Pugo. Si Hontiveros. Oh, eto. Sa Bonifacian, sa Ginal. Tingnan nyo ha, Senator Marcoleta. tingnan nyo si Hontiveros ha, tingnan nyo si Hontiveros. Yung dati- Ano sa dulo, katabi ni JB. Pagrinig niya na Michael Yang Pogo, mga kababayan. Sa Pugo yata yon. Sa? Mayroon na akong specimen. Bahala na yan si Romualdez. Dito ako kay Michael Yang. Oh, kiti-kiti talaga. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating Dating ba? bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Oh, pasensya ka na. Antivirus. Hindi mo na naman makokonect. Sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Wala na. Sablay ka, Hontiveros. Parang kiniliti si Hontiveros. Yes, Michael Yang Pogo. Yun pala, nabili na ni Martin Romualdez. Pero, paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Paano mo nalaman na kay Michael Yang din? Ngayon, sinasabi mo meron kayong... Nabuhayan sana ng loob, mga kababayan, si Virus. Yun pala, nabili na ni Romualdez. chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka Yun meron lang. po pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify Yun lang. siya. Marcoleta, may 5 minutes ka pa. Erwin Tulfo yan eh. Sino yan? Hindi pala. Say, Your Honor. Si Meron ba Mark. nakakakilala sa kanya? Si John Paul at si Mark, mga kababayan. Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Paul at Na-meet Mark. mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm natin si Mark Texa ito. Mark po and Paul, karaniwan po ng Okay, thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Nasaan na si Boying, mga kababayan? Nasaan si Boying Rimulya? Umalis eh. Tapos, baka hindi niya alam ang pasabog na ito, mga kababayan. Oh, baka magikin na naman yan, ha? Okay. Lord. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po, Ay, ikaw ang dapat managot. AXIS, di ba? Kayo ang nasa likod ng party list na iyan. 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 Sakit ba ulo mo, Bender? million bawat isa. Tama po ba? Lo, Bender! Based on po sa Abata. level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million Mayroon yung label eh. po ang laman ng bawat isa? Nilalagyan na eh. Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Taga-deliver lang siya eh. May experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or Wow! Ay, okay lang naman pala eh. Kahit pa isang maleta yan. monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 Uy, AXIS, tanungin mo bakit yang sino yung mga kababayan, yung kanyang congressman, nadawit. million ay 2.2 Pinasuot na ng mask mga kababayan para hindi makitang tumawa. billion. Ay, nasa likod. Si Kimbo. Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, 1 minute. Hindi. Ano lang? Sayang ang oras. Okay. 2.2 billion. Magnanakaw ka ng oras. Ano po yung multiplication eh? Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify Yan ang ko si pinakamarami. And then, Congressman Yap. the rest, Alright, maraming po. ano pa ba? Depende yan sa proyekto kung magkano ang patong SOP. Thank you. Hoy, AXIS, sagutin mo. Tanungin mo. Kung, kanyang partido, mga kababayan, party list nila yan ha. Mga Tulfo, mga kababayan, AXIS. Kapag nabanggit yan, tapos wala kang, sa tingin mo malinis, kakalampag ka.
bakit nyo ini-implicate ito? Bakit nyo ini-implicate ang ACT-CIS o ganyan? Iba ang tinanong mga kababayan. 48 ba ang dineliver? 70 yun eh. Bakit 48 lang? Saan napunta ang iba? Ewan lang natin. Joke. Yung paghalimbawa mo, kaya Bakit yan ang tinanong niya? Pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na Mas kaunti na dahil nahati na. sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18. Oo. So, mas marami kay Zaldi ko. Malalaking malita yun, na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang 48. kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita Ay! ko talaga na ACT-CIS! Oo. yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang Si Bitoy! Hoy, Bitoy! supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may Na-miss natin si Bitoy, mga kababayan. Ha? petsang Hello! September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek Oo ko nga. talaga kaninang umaga. Oo. Check ko uli. Region 1 kasi region yan ng mga Marcos, mga kababayan. In-skip. Kagaya nung mga kababayan kanina, in-skip dapat mga kababayan yung part na mayroong Martin Romualdez. Hindi Ay, Diyos nasama ko. sa binasa mo ito. Ano ito? Nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ko. Yung... Pag may affidavit kayo na permado, lalong lahat notarized ng abogado, basahin nyo lahat. Yung... Walang i-skip. Binabasa ko po. O Bitoy, tulungan mo siya. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay. Oh, yan ang sabi nating edit, mga kababayan. Hindi ko nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... Oh. Ay, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Wala ba pumindot sa'yo na wag mong basahin ang Region 1 dahil Ilocos Norte yan? Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako Ilocos Norte nagtataka. kasi. Kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako nung Hindi sa nga, dulo sagutin po. mo, nagkamali ka lang. Napatigil lang Hindi po, siya. Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga, sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Wow! Wag mong tulungan, Lacson. Nalaktawan mo, siguro. Yes po, Your Honor. Coincident, yung pagka-yes, mga kababayan, 50-50. And then, bakit yung talagang Ilocos Norte ang Para maliwanag. Dahil sandamakmak daw, si Chavit, mga kababayan, ang nag-expose. Kung hindi in-expose si Chavit na sandamakmak na proyekto pala ng mga Diskaya andun sa Ilocos Norte, mga kababayan, sa lugar ni Bangag. Oo, Hindi gusto sila lang dyan paliwanagan pinatig- kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Ontiveros. Ala, lalayas na si JB. Anyway, si JB, the good one. Ay, ayoko makinig kay Virus, mga kababayan. Wait lang muna ha, skip. Yusek Bernardo to leave the premises with a promise or commitment to come back this afternoon. In the meantime, we are now opening to the members yung pagtatanong sa ating mga other resource persons. Yes, you may you're excused, Secretary Remulla.
eto na mga kababayan, earlier. Bago yung pasabog ng nagde-deliver sila ng bag. Excuse mga kababayan Hindi niya natiktikan mga kababayan, mayroong pasabog kay Romualdez. Tumabi talaga kay mga kababayan kay Alcantara. At nakita niyo yung viral video mga kababayan ni Remulla. Mayroon ng prepared speech mga kababayan si hindi speech pero yung talagang kanyang ba yung legal term na yan? Affidavit. Si Alcantara, andyan na, ready na siya. Binigyan ng ibang papel mga kababayan ni Boying Remulla. Ewan lang natin. Tapos, pagbigay, si Alcantara parang napapikit mga kababayan, napaiyak. Akala ba natin affidavit na Alcantara, bakit? Ano yung ibinigay ni Remulla na galing sa kanya? O ngayon mga kababayan, excuse. And then, later on pala, mayroon pala pasabog. Layas, Boying! The Vice Chairman, Senator Erwin Tulfo, Boyinging, is, bunjing. recognized. 5 minutes. Majimbo. Majimbo. Same guidelines, same rules apply. Mr. Chair, ako din po nakukulangan po doon sa sinabi ni Kulang-kulang ka siguro. Bernardo. Parang kulang pa po yung mga tao na tinuro. Ay, nako. Sa supplemental po, aantayin lang po natin. Siguro pagbalik niya because... Ano pala sinabi ni Bernardo? Pakinggan natin ha. Ito pala sinabi ni Bernardo. Yes, you may proceed, Proceed. Yusek Bernardo. Affidavit. Nam. Roberto R. Bernardo, Filipino, of legal age, a Mahiya resident naman of kayo. Manolo City, Bulacan. Mahiya naman kayo. Under oath, deposed and state. In connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations, I intend to submit this affidavit which provides details of my knowledge about matters within my jurisdiction relating to flood control projects when I was still serving as Undersecretary for Operations of the Department of Public Works and Highways. This affidavit lays out details. Sorry, excuse me. You have your counsel now with you? Yes, sir. Yes, po, Okay, Mr. on Chair. record. Okay. This affidavit lays out details of the involvement of legislators as well as other government officials with a commitment on my part to expand these disclosures as my best recollection of facts and records may serve. Since number 3, since the received an invitation to appear in these proceedings, I began collating, vetting, and consolidating all written communications, documents, tables, and matrices and lists in my possession, the retrieval of which has been difficult since I retired from public service last August 2025. With the benefit of more time and greater freedom to access files, I am confident that I can provide even more material and relevant evidence that would clarify the issues once and for all. Number 4, more importantly, I am executing and submitting this affidavit with my full and absolute consent as an integral part of my application to be admitted under the Witness Protection Program through the favorable recommendations of the Honorable Chairman of the Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, and the Honorable Senate President Tito Soto under Section 4 as well as Section 10 of Republic Act Sige number na! 6981, Ang dami yung sinasabi. otherwise known as Witness Protection, Security and Benefit Act before the Department of Sinong ikakanta mo? I attest and confirm that the names, dates, and transactions mentioned hereunder are based on my direct personal knowledge and have ample documentary support where necessary or desirable if given full opportunity to retrieve the same. Background facts. I earned my bachelor's degree in science. Hoy, hindi namin kailangan background mo. Sige. Sino ba ikakanta mo? And Engineer Algie Jumasig all belong to the Bulacan First DEO. 2020-2040 scheme. 2020-2040 Sometime after scheme. the State of the Nation address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in July 2025, and while I was already on sick leave, I heard from Secretary Bunoan for the first time that Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, Engineer Mendoza, and Engineer Dumasig were engaged in contracting activities using the licenses of other contractors. Subsequently, Engineer Hernandez confirmed this arrangement through one of the legislative hearings and by other contractors whose license they used. According to Bryce Hernandez, their sharing is 20-20-20-40. 2020-2040. My understanding is that they had prepared and signed documents for purposes of collecting payments, which they then apportioned the profits amongst themselves. However, I must admit that I have no personal knowledge on the exact Bakit mo alam yan? actions they took to accomplish this scheme,
And I can only Bakit hindi ka pumalampag? ask general questions Ngayon lang to the mga kababayan na nasa system huli. that would have allowed this modus operandi to happen. I categorically state that I have neither knowledge nor participation in these business activities, which were entirely done by Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, Engineer Mendoza, and Engineer Dumasig on their own. Ghost projects. At about the same time, after the 2025 SONA, I also heard for the first time that aside from the 2020-2040 scheme, were flood control projects, ghost projects, for which Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, Engineer Mendoza, and Engineer Dumasig were also responsible. These were confirmed later by Secretary Bunaan during a separate legislative hearings. I called up Engineer Alcantara to ask him about these flood control ghost projects. He denied any participation. Subsequently, he likewise told me that he even convened the officers of Bulacan First DEO to confront them about these ghost projects, and that some officers, it was Engineer Hernandez, who was the primary person responsible for the same. In the exact words of Engineer Alcantara, si Bryce po yan. I categorically state that I have neither knowledge nor participation in these flood control ghost projects. Save your ass. Congressman Saldico. Bawal pala. My personal knowledge regarding Congressman Saldico are set out as follows. Congressman Saldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Paano maayos ka usap? Sa hatian? Alcantara then told me that Kong Saldico was asking for a 25% commission. Ay, Diyos and ko, out of Lord. that amount, Kaya pala 2% maayos kasi was to be kurakutan. shared equally Pinag-usapan. between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Escudero! Oh, ayan mga kababayan, lumabas ang pangalan ni Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. I confirm that Commissioner Lipana requested that he be referred to officers of DPWH Bulacan First DEO. I referred to Engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure a project in Bulacan First DEO. Furthermore, and subject to possible referral to an executive session upon the approval of the Honorable Chairman, I attest to the broader systemic issues in DPWH that are widespread. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved with great risk to my safety and that of my family members. Uy, iyak na siya. Following. Yusek Traigib Olaybar of DepEd. Yusek Traigib Olaybar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Bong Revilla. Angara before his Oh, appointment. Angara. Oh, yan. Yusek for the Mga Department senador, of no? Education. Ang kanyang Sometime in-implicate. 2010, I met for the first time Yusek Olaybar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to the office of Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sani Angara. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the executive secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of
projects worth 2.85 billion, here to attach as Annex B, is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olivar. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed Annex B, in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati, and other places. Iyak pa. Senator Ramon Bong Revilla. Bang, 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 bang. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Senator Nancy Binay. Wow, si Binay din. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Ayun, mayroong delivery pa rin. Given the Basura din yan. complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. In witness thereof, I will be affixing my signature this day. Yun na mga kababayan, ano masasabi niyo dito sa napakaraming nadawit ng mga celebrity mga kababayan? Ang importante nadawit si Zaldico at si Tambaloslos. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.